suspect sa isang large-scale syndicated estafa na aresto matapos tangkaing pumuslit sa isang bansa ayon sa National Bureau of Investigation. Mga umunoy sangkot naman sa iligal na pag-recruit ng mga Pilipino na magtrabaho sa Croatia. Timbog din si Isaiah Mirafuentes sa sentro ng balita. Napigilan ng tangkang pagpasok ng isang Pinoy sa bansang Singapore matapos siyang maaresto sa bansang Thailand. Suspect siya sa syndicated estafa kaya nasa red notice siya ng Interpol. Base sa National Bureau of Investigation, modus ng suspect ang mag-order ng mga electronic device tulad ng computer at laptop sa isang tech company. Ngunit kapag oras na ng bayaran, tumatalbog ang kanyang tseke. Maliban sa kanya, may 3 iba pa siyang kasamahang ng gogoyo. Nagkakahalaga ng mahigit sa 80 milyong piso ang natangay ng grupo. Naharap ang suspect sa kasong large-scale syndicated estafa. He was able to be intercepted at the airport. So the subject was turned over to us. And with the coordination also, we have to recognize the Bureau of Immigration, the National Central Bureau, of their support to arrest the subject. Ngayon ko lang nalaman na malaking kampanya pala. Ngayon ko lang nadinig ng mga computer. Ngayon ko lang yun nadinig. Hindi ko alam na ganun kalaki ang kalaban mo. Natapos na ang panluloko ng dalawang ito na suspect sa illegal recruitment ng mga Pinoy para magtrabaho sa ibang bansa. Iniharap ng NBI ang babae at lalaking ito matapos silang maaresto sa entrapment operation sa Cavite. Ang mga suspect ay nagpapanggap na representative ng isang lehitimong recruitment agency. Nag-aalok ang mga suspect ng trabaho abroad bilang factory worker sa Croatia. Ito ay kapalit ng mahigit sa 200,000 pesos na bayad para sa processing fee ng mga biktima. They were promised at least 100,000 pesos monthly salary. And aside from that, merong nagpa-vouch na ibang mga tao na allegedly they were already deployed na nagpapadeploy na ito allegedly. So naniwala naman yung ating mga applicants. Umabot na sa 7 biktima ang nabudol ng mga suspect. Abot sa higit 2 milyong piso ang nakuha ng mga ito. Naharap ang dalawa sa mga kasong estafa at paglabag Section 2 ng RA 8042 o Migrant Workers and Overseas Filipino Act. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.